Good morning. Salamat sa Panginoon. Tayo muli nagkatipon ngayong umaga para palakasin ang ating pananampalataya at bigyan tayo ng totoong kagalakang nagmumula sa Diyos. Ang pinaka-sentro at pinakadakila pong katotohanan sa ating pong buhay Kristiyano ay ang maunawaan natin ang ating pong kaligtasan. Kaligtasan po ang pinaka-sentro, pinaka-the best na aral na maaari nating matutunan upang magkaroon tayo ng katiyakan at assurance sa buhay. So ating napag-aralan, pinag-aaralan pa sa kasalukuyan, ang history of salvation and plan of salvation. Nakita natin, una natin tinalakay ay ang plano ng kaligtasan na ito ay ibinigay sa atin ng Diyos na nasa order. Okay? Order of salvation. Actually, yan ang plano ng Diyos na dumating sa atin order kung paano niyang inilalapat ang bawat bahagi ng kaligtasan sa buhay natin. Sa order, nakita natin simula sa election. Pagkatapos sa kanyang calling. Katlo, ang kanyang regeneration. Pang-apat is conversion. Pang-lima is justification, then adoption, then sanctification, perseverance of the saints, and glorification. Yun yung plano niya at yun ay order na sunod-sunod yun na inilapat sa buhay ng bawat mananampalataya. Pero ang tanong natin, itong pangalawang bahagi, ay paano isinagawa ng ito sa kasaysayan? Kaya na mayroon tayong tinatawag na redemptive history o sa isang salita, kasaysayan ng kaligtasan. Paano natin ito mailalarawan? Now, gagamitin natin ang isang mahusay na architect. Ang isang mahusay na architect, bago niya iguhit ang kanyang plano, kung ano yung dapat niyang gawin. Halimbawa, planong gumawa ng napakalaking gusali. Alam natin, sa unang niyang guhit, nasa kanyang plano na, nasa isipan na kung ano yung kanyang iguguhit. Tulad ng salvation, nasa plano ng Diyos, ngayon kailangan niyang iguhit ito sa kasaysayan. At dahil dyan, iginuhit ng arkitekto ang kanyang plano na napakalaking gusali at kanya itong sinika, pinag-aralang mabuti na may sagawa ang bawat pundasyon. At sa pundasyon, kailangan niyang iguhit ang bawat haligi, ang bawat bintana, at lahat ng ito ay kanyang pinag-iisipan. Kung mali ang kanyang pundasyon, bawat bahagi nito ay maaring gumuho. Wala po itong katuturan. Ganito ang plano ng Diyos sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Mula sa simula, may plano siya na magtatag ng kaligtasan para sa tao. Ang bawat pangyayari sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang dakilang plano. Kaya ito ang ating tatalakay ngayong umaga, ang simula ng plano ng kaligtasan ng Diyos. So, ito yung simula, the beginning of God's redemptive history. Basahin natin ang Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Ganito po ang pagkakasabi. Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ito po yung simula ng kasaysayan ng katubusan, ang paglikha ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, nagpupuri kami sa umagang ito sapagkat napakalaya po na naming buksan at tunghayan, pag-aralan ang inyo pong salita
upang maunawaan namin, Panginoon, ang mga katotohanan ng iyong pagpaplano ng kaligtasan at maging sa iyo pong paggawa ng kasaysayan ng kaligtasan. Tulungan niyo kami, Ama, na tumibay kami sa kaalaman upang ang aming pananampalataya ay batay sa lamang narinig at natanggap at sinasampalatayan namin. Kaya Lord, nawa malulhati ka sa aming pong kalagitnaan ngayong umaga. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So nagsimula ang kasaysayan ng kaligtasan sa creation. Yung plano ng Diyos from eternity past na Kanya pong i-apply sa atin sunod-sunod ang order of salvation, sinimulan itong isagawa sa pamamagitan ng creation, sa paglikha ng Diyos mula sa Kanyang plano sa walang hanggang simula. Kaya ang Genesis chapter 1 verse 1 to 3 ay hindi lamang ito tala ng paglikha o hindi lamang listahan kung nilikha ng Diyos, kundi ito yung panimulang revelation o panimulang pahayag ng plano ng Diyos. Yung plano niya na sa kanyang isipan lamang ay kanyang inilantad isa-isa sa pamamagitan ng paglikha unang-una. So ang pagkakalikha ay ang pagkakaroon ng tao, pagkakaroon ng lahat ng bagay at pagbibigay layunin ng Diyos sa lahat ng bagay at lahat ng tao. So dito natin makikita ang pagkasoberano ng Diyos, ang kanyang dakilang kapangyarihan na walang maaring humadlang, walang maaring mag-question, ang kanyang pagkasoberano na siya ang may kontrol at siya ang may layon sa lahat ng kasaysayan maaaring mangyayari. Wala pong pangyayari sa buong sansinukob na hindi alam ng Diyos sapagkat yan ay kanyang ipinlano at sinimulan niya itong iguhit sa creation. Mga kapatid, so tayong lahat dito bahagi po sa plano ng Diyos. At lahat ng maaring mangyari sa atin, bawat aspeto ng ating panahon, buhay, kalamnan at oras, lahat ng ating ginagawa ay bahagi ng kanyang kasaysayan, layunin ng ligtas. Kaya kung titignan natin ang ating unang pag-aaral about redemptive history and creation, layunin din dito ni Moises o ng may akda ng aklat na ipakita ang simula ng kasaysayan ng kaligtasan at ang ugnayan ng tao sa Diyos. Ugnayan ng tao sa Diyos at Diyos, God and creation. Ano ba yung kaugnayan o pagkakaugnay ng bagay na ito? At hindi lamang yon upang mapukaw ang ating mga damdamin, mapukaw ang ating puso na higit nating kilalanin ang kalooban ng Diyos sa bawat yugto ng kasaysayan. Masdan natin ang nangyayari sa atin dito. Lahat yan po ay bahagi ng plano ng Diyos. Lahat ng nangyayaring kasaysayan sa atin, yan ay kabahagi sa plano ng Diyos. That all things God works together for good, for the salvation of His people. Mga kapatid, lahat po yan. Kaya huwag po tayo magtaka na nangyayaring ganito. Maaring magpagulat tayo. Pero huwag nating agad ng negatibo. Maaring sa unang-una. Pero dapat tayong bumalik sa kanyang plano, sa kanyang kasaysayan, that in all things, God works together. Ang Diyos po, kaya mayroon tayong laging pag-asa. Lagi tayong mayroong magandang liwanag sa buhay sa kabila ng kadiliman ng mundo. At layunin pa rito na mahikayat ang bawat mananampalataya na mamuhay sa liwanag ng plano ng Diyos. Lahat tayo lumalakad sa plano ng Diyos. Lahat tayo pinufulfill natin kung ano yung itinakdang plano ng Diyos. Ang sino mang lumalakad sa pagsuway at sa kasalanan, mayroong kahantungan. At ang sino mang lumalakad sa kalooban ng Diyos at sa
sunod sa Kanya, merong kahantungan. Kaya bawat kilos natin, mga kapatid, huwag tayo magugulat kung tayo nalalaglag sa mabibigat na consequences because we only fulfill kung ano yung nasa kasaysayan. Pero laging tandaan na ang Diyos is faithful. Even though we are unfaithful to Him, He remains faithful to us. Sapagkat hindi niya pwedeng ikaila ang kanyang dakilang pangalan na angkin ng bawat mananampalataya. Itatayo niya at itatayo ang kanyang pangalan. Kaya 7 times na tayo bumabagsak, 7 times din tayong ibabangon ng Diyos for His glory. Not for us, but for His glory. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na maunawaan natin ang redemptive history or history of salvation. Na 3 katangian ang ating tingnan tungkol po sa kagandahan po ng redemptive history. Sa kasaysayan po ng kaligtasan. Unang-una, ang kasaysayan ng kaligtasan, remember, Diyos ang may plano. Diyos lagi ang may plano. Genesis chapter 1 verse 1, ganito ang sabi, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang tanong, bakit nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Yun ang kanyang plano. Okay? So, mayroong dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at lahat ng bagay sa langit at lupa dahil yun ang kanyang plano. So, lahat babalik sa ating Panginoon. Tanda natin, Diyos ang may plano. Ang sabi nga ng Genesis, no, sa memorize namin sa Bible School to, yung in the beginning was God, and God, in the beginning, God created the heavens and the earth. Medyo kabisado ko po yata. Bereshit bara, siya may eretz, siya may eretz. No. Ibig sabihin ng pasimula na Bereshit sa Hebreo, nang ibig sabihin, nagpapakita ng simula ng oras and space. Pag sinabing Bereshit, tanging Diyos lang ang gumagamit nito. Tanging Diyos lang ang gumagamit ng pasimula. Barara, no? Nag-create. Tanging Diyos lamang. Ibig sabihin, time and space ang nilikha rito ng Diyos. Hindi Diyos ang nilikha, but God is the creator. Siya ay walang simula. At kaya nagkaroon ng universe dahil sinimulan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa walang hanggan. Sumasa lahat. Tao, bagay, walang simula. Pero nilikha. Kaya nagkaroon tayo ng panahon at espasyo sa ating buhay. So ang paglikha rito ay aktibo. Ibig sabihin, active pong God created. Active ito, ibig sabihin sinadya, hindi ito nagkataon. Sinadya ito ng Diyos, hindi aksidente. Kaya sa theological na interpretation, ipinapakita nito ang sovereignty of God, ang kanyang pagkasoberano at ang kanyang layunin na iligtas ang tao. Hindi niya maliligtas ang mga taong kinilala niya before the foundation of the world kung walang creation. Kung wala pong paglikha. Kaya napakaganda pong malaman natin na ikaw na isang mananampalataya na niligtas ng Diyos, hindi ka basta-bastang tao. From eternity past, nasa isip ka niya, nasa pagmamahal ka niya, nasa pag-ibig ka niya. Kaya nilikha niya ang lahat ng bagay para iligtas ka. Ganon po katindi ang salvation na taglay natin. Hindi lamang yung kamatayan ni Kristo, paghihirap Kristo, pero kundi yung pag-ibig ng Diyos sa atin. That's why, dahil sa pag-ibig niya sa kanyang mataong hinirang, God sent forth His Son, Jesus Christ. At grabe naman ang ginawa ng anak upang iligtas ka, nagmumula
sa plano ng Diyos. Tulad ng isang manlililok, yung potter, di ba? Yung potter. Bago siya magsimula, mayroon na siyang larawan sa isipan kung ano yung gagawin niya. Hindi basta random, hindi basta-basta. Bago likhain ng Diyos ang mundo, nasa isip ka na niya. Inibig ka na niya. Di ba? Romans 8:29. Kinilala ka niya. Ibig sabihin kinilala, foreknown, meaning foreloved. Inibig ka na niya una. At ang kanyang kinilala, from the beginning, He called. Tinawag ka niya sa takdang panahon. Kaya nga, makikita natin pagkasoberano ng Diyos dito, tulad ng isang potter. Ganyan ang plano ng Diyos bago pa man malikha ang mundo, may malinaw na siyang layunin na may mga tao siyang kanyang ililigtas. Kaya, buhay at pagkairal natin ay hindi po aksidente, hindi tayo singaw, hindi tayo nanggaling sa biyak na kawayan. Tayo po ay dakilang layunin ng Diyos. Dakilang pag-ibig niya sa atin. Kung gayon, dapat tayong mamuhay sa kamalayan ng Diyos. Sa bawat yugto natin, bahagi tayo ng kanyang plano. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa karumihan, sa kamunduhan, sa mga bisyo. Sisirain natin ang ating sarili. Sa bisyo, unang nasisira yung ating image. Ang katawan natin talagang masisira yan kahit wala kang sakit. But the image of God, image of Christ na nasa iyo, yun ang unang nasisira kapag tayo nasa bisyo at kasalanan. Nasira ang image of God noong bumagsak ang tao sa kasalanan, di ba? Genesis chapter 1 verse 26 to 7, we are created in the image of God. Pero dahil bumagsak ang tao, namar dyan. Hindi naman nawala, kundi nagkawasak-wasak. Nawala. Kaya nga ang pangako ng Diyos, tinatawagin tayo upang maging katulad sa larawan ng kanyang bugtong na anak si Kristo. At bawat Kristo, bumalik po ang image ng God, and that is the image of Christ in us. Galatians 4:6, and God has sent forth the Spirit of His Son in our heart that we may call Him Abba, Father. Pero kapag tayo po ay nasa kasalanan, nasisira ang image ng Christ sa atin. Kakaroon ng mancha, kapintasan. So remember this, na ang kasaysayan po ng kaligtasan, Diyos ang may plano, hindi po tao. Then ikalawa, ang kasaysayan ng kaligtasan, ang liwanag ay dakilang simbolo sa ating kaligtasan. Verse 1 to 3, basahin natin ng buo. Nang simula ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ito'y binalot sa kadiliman. Ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Then verse 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon. And God said, I will send forth my Son, Jesus Christ. John 8:12, Jesus says, I am the light of the world. So makikita nito sa atin na ito'y nakasentro kay Christ, even in the creation. Nung magsalita ang Panginoon, that is the Word. The Word is God, and the Word was with God. Let there be light, and the light is Christ. Ang sabi sa John 1:4, ng liwanag ng tao ay liwanag ng Diyos, at walang makakasagip dito na anumang kadiliman.
Kaya sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, and that is liwanag is a symbol of Christ. Siya po ay ang dakilang simbolo. Kaya nga in grammatical interpretation, magkaroon ng liwanag, let there be light, ito'y simbolo ng order of mula sa kaguluhan. Kaayusan ng kaguluhan. So ayon sa historical interpretation na binasa sa natin, bago dumating ang liwanag, ang mundo ay ano? Verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalalaman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. May kita natin, hindi pinabayaan ng Diyos. And God said, let there be light. And there was light. So ang lupa noon ay walang anyo, walang laman, binalot sa kadiliman, ang kalaliman, na lumalarawan sa ating kalagayan. Nung tayo makasalanan pa, ay wala tayong kabuluhan, walang anyo, walang laman. Binalot tayo ng kadiliman ng kasalanan. So makikita natin ang mundo noon ay naglalarawan sa atin. And God said, let there be light. At tanging pag-asa ng mundo noon ay ang liwanag ng Diyos. Ang pagkilos ng banal na Espiritu. So ito po'y yung kadiliman ng sanlibutan noon ay simbolo ng kawalang kaligtasan ng mga tao. Si Kristo ang ilaw sa sanlibutan. Siya mismo umamin sa kanyang sarili. Sa John 8:12. Marami pong mga araw ngayon, ang liwanag ay ang relihiyon, ang liwanag ay mga papa, ang liwanag ay mga pastor, ang liwanag, ang pag-asa ng mga tao ay ganitong mga tao. But the Bible says, let there be light, and that light is Jesus Christ. Para bang isang tahanan, bahay na walang kailaw-ilaw dahil walang kuryente. Kapag binuksan na ang ilaw, mga kapatid, agad nababago ang kapaligiran. Nag-iiba. Nakikita natin kung ano yung laman, kung ano yung liwanag, kung ano yung kagandahan ng isang bahay. Ganyan din sa ating spiritual na buhay. Kapag tayo po'y nagkaroon ng Panginoon, taglay natin ang liwanag ng Diyos, nagbabago ang lahat. Kapagkat ang sino mang nakakito ay isang bagong nilalang. Wala na yung dati. Lahat ay nagbabago. Kaya imposible sa isang Kristiyano na nasasabi for 30 years na siya Kristiyano, pero nandun pa rin sa bisyo, ay siyang Kristiyano. Mahirap pong sabihin niya, magiging sinungaling ang salita ng Panginoon. So ganun po, kapag ang isang tahanan ay tumanggap ng ilaw, ang isang tao ay tumanggap ng liwanag na si Kristo. John 1:12, di ba sabi? Lahat ng tumanggap dahil sumampalataya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Now remember, kailan tayo naging anak ng Diyos? Ikaw ay hinirang. Ikaw ay tinawag. Ikaw ay pinanganak na muli. Ikaw ay pinabalik loob sa Diyos. Ikaw ay ginaway. Ikaw ay ginawang anak. Hindi basta-basta lang, sumpalataya ko, ligtas na. At yun ang panghawakan mo. Pero pagdating po sa kaligtasan, sa gospel, yes, totoo. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's it. Napakasimple. Pero huwag tayong manatiling walang alam sa kaligtasan. Dapat nating malaman ang plan of salvation and the order of salvation and history of salvation. Para lumago tayo, para tumibay tayo bilang Kristiyano. Kasi kung hindi natin alam yun, ay kung saan-saan tayo pupunta sa mundong ito, kung anong ginagawa natin. Nasisira ang larawan ni Kristo sa buhay natin. Christian ba yan? Ba't ganyan? Sira ang larawan ni Kristo sa iyo. Hindi ka magandang testimony. Nakakahiya. Kaya nga dahil dito, mga kapatid, kilalanin natin si Kristo bilang liwanag ng ating buhay. Ano man na maging kalagayan natin, nasa matindi man tayong pagsubok, problema, kawalan, kilalanin natin mayroon tayong liwanag na sa atin si Kristo.
At hindi tayo mabibigo sapagkat ang liwanag na yan is eternal. Hindi magbabago. Magbago ka man, pero ang Diyos hindi magbabago dahil tapat siya sa kanyang pangalang nasa iyo. Kaya lumakad tayo sa liwanag, mga kapatid. Dapat nating naluluwalhati ang Diyos. Hindi lang tayo every Sunday sumasamba. Ang pagsasamba natin every Sunday nagpapatibay ng ating pananampalataya upang sumamba tayo sa Diyos sa araw-araw natin, bunga ng ating natanggap ng Sunday. Offer your bodies as a living sacrifice daily. Yun ang dapat na pagsamba natin. Kaya nga, how do you deal your business? Sumasamba ka ba sa Panginoon? Ang Panginoon pa ba ang boss mo o sarili mo? Nandaraya ka ba? Nanluloko ka ba? Sambahin natin siya araw-araw. Kaya mayroon tayong Sunday para i-build up yung ating faith. Faith without works in everyday life is dead faith. Kaya lumakad tayo sa liwanag at hindi sa kadiliman ng kasalanan. So yun yung dalawa nating nakita na ang kasaysayan ng kaligtasan ay Diyos ang may plano. Ikalawa, liwanag ang dakilang simbolo, that is Christ. Then thirdly, ang kasaysayan ng kaligtasan, ang simula ay sa paglikha. Hindi po nagsisimula ang kasaysayan ng kaligtasan natin nung tumanggap tayo kay Kristo. Hindi nung tayo'y mapunta sa tamang pananampalataya, kundi nagsimula ito sa creation. Nagsimula ito sa paglikha. Kaya pagdating sa theological interpretation, kahit bago magkasala ang unang tao, nandun na po ang plano ng kaligtasan. Hindi po magbabago. Pumapasok po rito yung doktrina ng double predestination. Hindi ko po natin napapaliwanag dito. Maaring may magpaliwanag sa atin na mas malinaw dyan. Well, nasahan ko si Daniel talaga makapagtuturo dyan. Kaya sabi, ano ibig sabihin ng double predestination? Magbigyan tayo ng konting paliwanag. Paliwanag ng ibang mga grupo natin, mga mananampalataya, dalawang itinakda ng Diyos na patutunguhan ng tao. Kaligtasan at kapahamakan sa impyerno. May pinili ang Diyos sa kaligtasan, may pinili din ang Diyos sa kapahamakan. That is double predestination. Mabigat tanggapin yan. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos na piliin ang tao para mapunta yung impyerno. Niwala ba kayo doon? Siyempre sasabihin, siyempre pinili sa kaligtasan. Isang pinili, yung natitira, yun ang pinili niyo para sa impyerno. Pero dapat nating maunawaan, tulad ng plan of salvation, history of salvation, na ang salvation nagmula sa Diyos. At sa kanyang order of salvation, meron siyang hinirang. Now remember this. Bago pa man bumagsak ang tao, may plano ang Diyos sa kaligtasan, order of salvation, di ba? Remember? At yung order of salvation, makikita nating maliwanag sa kanyang history of salvation. Ito yung pinag-aaral natin. Nagsimula sa creation. Now, kung mayroon na siyang pinili sa kaligtasan, bago pa lamang likhain ang mundo, pagdating sa mundo, ayon sa kasaysayan, sunod-sunod din yung pangyayari dahil sa plano niyang pagliligtas. Kaya ang tao babagsak talaga sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin, yung dan at yung mga kasalanan bumagsak ay pinili patungo sa kapahamakan. Pinili ba sila? No. So yung mga anak ni Adan, hanggang sa ating panahon, pinili ba sila papuntang impyerno? Hindi. For all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat ay nagkasala, patungo lahat sa impyerno. But God in eternity past choose those who will be saved.
Ang Diyos nag-intervene from eternity past pa lang. Mayroon na siyang pinili. Kaya lahat pong mga kasalanan, silang pumili nun na sila'y magkasala. At ang kabayaran nito, impyerno. Even the very elect, pati ang mga pinili ng Diyos, ay bumagsak din sa kasalanan. Patungo rin sila sa impyerno. Walang nagtakda sa kanila patungong impyerno, kundi kabayaran ng kanilang kasalanan. Pero dahil may pinili ang Diyos, bago pa likain, yung pinili na nagkasala, ay may intervene ng Panginoon, tatawagin sila. Pero yung mga hindi napili pang eternity past, sila po ay hahatulan ayon sa katarungan ng Diyos sapagkat pinili nila ang kasalanan. Hindi sila pinili patungo sa impyerno, kundi lahat ng tao piniling magkasala kaya patungo sa impyerno. Kaso nga lang, mayroong hinirang ang Diyos na maliligtas. Kaya yung mga hindi po napili from before the foundation of the world, gustong-gusto nilang magkasala. Kaya gustong-gusto nilang mapunta sa impyerno. Jacob, I loved. But Esau, I hate. So makita nyo ron, si Jacob po pinili na bago pa sila ipanganak. Pero si Jacob, hindi po pinili. Siya ay nagkasala. Kaya si Jacob, pinabayaan lang siya ng Diyos yung natural niya, yung ginusto niyang pagpili ng kasalanan para siya mapunta sa kapamakan. Maunawaan natin yon na wala pong dalawang pinili ang Diyos. Isa lang pinili ng Diyos. And that is divine election. Pinili niya before, walang batayan, wala pang tao. May pinili siya. Pero pagdating sa history, lahat ng tao patungo sa impyerno sapagkat lahat ng tao patungo sa kasalanan. Ginustong kasalanan. Kaya sila ay karapat-dapat at ayon sa hustisya ng Diyos, karapat-dapat silang mamatay sa impyerno because they choose to rebel against God. Wala pong pinili patungo sa impyerno. Pinabayaan, iniwan sila ng biyaya ng Diyos. Kundi pinintulutan sila ng gawin ang ugali nila as makasalanan. Unfair bang God? No. Doon sa kamatayan ng mga unbelievers, naibigay ang Panginoon ang kanyang holy justice. Justice talaga sa mga sinners. Sa mga naligtas is God. God's love. Kaya nga, ang kasaysayan ng kaligtasan, ikatlo, ay nagsimula sa paglikha. Diyan pa lamang sa creation, dapat bumigay na yung ating doktrina about double predestination. Sapagkat may mga Christian ding totoo talaga na yun ang kanilang paniniwala. Kaya nga, kahit bago pa magkasala ang unang tao, nakatakda na po ang plano ng Diyos para sa katubusan. Ang bawat yugto ng kasaysayan ay bahagi ng arc of redemption. Bahagi po ng arka ng katubusan. Creation, fall, covenant, and then fulfillment kay Christ, the cross, the resurrection. Lahat po yan ay nasa arka po ng katubusan. So ipinapakita dito that God's providence at faithfulness ng God ay nagahari sa buong kasaysayan. God's providence and God's faithfulness talaga nakikita natin sa kasaysayan. Parang nobela yan Ang isang magandang nobela, sa simula pa lamang, alam na natin ang katapusan Ganon din ang plano ng Diyos. Sa simula pa lamang, ang katapusan nito, ang katapusan paniwala ng mga tao sa ating mundo, anong katapusan? Paggunaw ng? No. Ang katapusan po ay katapusan ng redemptive history. Kagandahan po, langit. Papunta ang lahat ng mga naligtas. Hindi po sa paggunob ng kalibutan, kundi magkakaroon sila
ng kagalak at kapayapaan, eternal bliss with Christ. So makita natin, ang kwento po ng redemptive history and creation is a foundation sa ating faith. Ito'y pundasyon ng ating tibay ng ating pong pananampalataya. So ano pinapakita nito sa atin ngayon bilang mananampalataya? Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa gitna ng napakarami nating problema. Tulad ngayon, binibigyan tayo ng allowance ng ating presidente, 500 pesos para sa ating Noche Buena. Maliligaya ba tayo ron? Palay ko, mamumblema kang lalo doon. So, huwag tayong mag-alala tungkol dyan. Dito lang yan. Pero ang ating Noche Buena, Panginoon, mga kapatid, walang katapusan. Wala pong katapusan yan. Lahat ng pangyayari sa buhay na ito, ginagamit ng Diyos upang maipakita ang kanyang plano at kaligtasan sa bawat kanyang tao. Panghawakan natin palagi ang Romans 8:28. Yan po'y apply sa redemptive history, apply din sa ating individual salvation and Christian living. Sa redemptive history, and we know that in all things God works together for good to those who love God and those who are called by God. Sa ating buhay Kristiyano, Christian living, and we know that in all things God works together for good. Sa atin pa rin. Kaya hindi po tayo nawawala ng pag-asa anuman ang maging takbo yugto ng ating kasalsayan at the present time and even in the future time. Panghawakan natin yon. Kaya nga tayo po yung na-save sa special grace of God. Alam niyo, isang mahusay na chief cook, alam niya ang ginagawa niya at alam niyang magtimpla ng masarap na pagkain. Pero kung titignan mo siya sa kusina, makikita mo kung ano yung mga ricados, mga seasoning ginagamit niya. Asin. Hindi ka pwedeng kumain ng lunlun na asin. Mga kapatid, sasakit ang lalamunan mo. Tapos may suka, hindi pwedeng puro suka ang iyong kakainin, higupin mo. Maasim yun, masisira ang buhay mo. May bawang, hindi pwede puros bawang kainin mo. Pero once na ito'y pinaghalo ng isang chief cook, at tamang suka, tamang timpla, tamang lahat, mayroong symphony ang pagkakagamit ng bawat seasoning na yun. Masarap ang pagkakaluto. Talaga namang malulwalhati mo yung kusinero. Ganyan po ang ating great chief cook, ang Diyos. Lahat po na nangyayari sa kasaysayan natin, maaaring hindi natin gusto, masama yung ating nakita, bagay na yan, mukhang walang pag-asa dyan. Once na ito po ay pinagsama, is like an orchestra. May symphony, may tunog, lahat po gumaganda. Yan po ang layunin ng Diyos. Kaya anuman ang pinagdadaanan natin ngayon, anumang karamdaman na yan, hindi nagkamali ang Diyos, may plano siya. Yung nga lang, may kanya-kanyang sukat ng plano at pahinturot ang Diyos sa buhay natin. Depende kung paano niya tayo niluluto. Anong rikado tayong ginagawa ng Diyos? May iba't ibang problema tayo, pero the same pa rin, iisa lamang kusinero ang gumagawa ng timpla sa buhay natin. Kaya huwag tayong mawala ng mga kapatid. Kanya ng dakila nating chief sa ating kaligtasan. Simula sa paglikha, bawat yugto ng ating kasalanan, makita, balikan yung kasaysayan ninyo sa buhay. Paano kayo ginabayan, kung paano kayo nadapa, paano kayo nasira, paano kayo nakabangon, balikan ninyo, makikita nyo, napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Creation pa lang yun, mga kapatid. Ipinapakitang simula.
ng kasaysayan ng ating katapusan. Then praise God! Praise the Lord Jesus Christ! Tanggapin natin ang liwanag ng Diyos na ipinadala ng Diyos sa buhay natin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang katotohanan na yung naunuhaan na bawat yugto ng aming buhay, alam namin, Lord, hindi ka nagkakamali. Kami po ang nagkakamali. Ngunit lagi kayong may daan upang ito'y aming lakaran. Lagi kayong nandyan upang kami itayo sa aming pagkakadapa. Laging nariyan ang mga rekados na mabibigat, matatamis, maanghang, maalat, upang kami sumarap sa aming pong buhay pananampalataya. Tulungan niyo kaming maging masunurin sa inyo. Tulungan niyo kaming laging magtiwala sa inyo. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.